Good morning. This is Tita V, and let's have our morning devotion. Heavenly Father, we commit to you this morning. May your anointing be upon your servant, O Lord. In Jesus' name, Amen. What should we continue doing? May mga bagay ba na dapat nating ipagpatuloy na gawin? Lalo na ngayong bagong taon na, 2020, 2025 na. Sabi sa Jeremiah 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sabi sa Jeremiah 29:11. Sa Ingles, sabi dito, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ang ganda ng promise ng Lord, no? Plans to give us hope and a future. Hindi plinano ng Diyos maging hindi maganda ang ating kinabukasan, kundi plinano ng Diyos na maging maganda ang ating kinabukasan. Sabi ng isang manunulat sa Listen with Conviction in Your Heart, when God is not changing your circumstances, kung hindi raw binabago ng Diyos yung sitwasyon mo, nandiyan pa rin yung problema, nandiyan pa rin yung sigalot ng buhay, it means He is in the process of changing your heart. Nangangahulugan na gusto ng Diyos na mabago muna yung puso natin. But once your heart had changed, God will definitely change your circumstances because you are ready for the changes. Kapag nagbago na raw tayo, definitely babaguhin ng Diyos ang ating sitwasyon. Kasi handa na tayo sa bagong mangyayari sa ating buhay. Should we continue reading the books? Should we continue learning from our mentors? Should we continue watch inspiring film and clips? Kung ginagawa mo na yan, ipagpatuloy mo lang, kaibigan. Kasi makakatulong ito sa iyo. Yes, maganda ang plano ng Diyos sa atin, pero kailangang tulungan natin ang ating sarili. Should we continue having the positive mindset? Definitely yes. Reverse your negative thoughts into positive. Because for sometimes, we focus more on the negative things that is happening. Kung ikaw ay dating positibong tao at mas binibigyan mo ng pansin ang mga positive things, do continue doing it. Or what I mean is, ipagpatuloy mo na gawin ito na maging positibo ang iyong pananaw sa buhay. Kasi magkaminsan naiisip natin mga negatibong bagay, pero ipagpatuloy mo lamang ang mag-isip ng positive. What else? Focus on your goals. Diba lahat ng tao mayroong pangarap, may mga gustong marating. Sabi nga ang pinakamahirap na tao raw ay yung walang pangarap. No? Hindi dahil walang pera, kundi dahil walang pangarap. Ang pinakamahirap na tao ay yung walang pangarap. So, sa pangarap natin, meron tayong goal, meron tayong gustong gawin. So, in spite of different challenges na pwedeng mangyari sa ating buhay, ay you focus on the goal that you want to happen. Dedication and patience is also important, no? Kasi magpatuloy tayo, nandito yung dedikasyon natin sa ating gawain. It means we do hard work, no? Kasi your hard work today will define your tomorrow. Kasi wala naman daw gain kung walang hardship, no? Kung walang pain. We will have the gain after the pain. Persistency. We need to be persistent. We need to persevere. No matter what situations we may have, no matter what challenges we may have, we need to be persistent. Magpatuloy ka lang, kaibigan. Magpatuloy ka, kapatid. Kasi walang nagtatagumpay sa humihinto. Prayers? Yes. Prayers, very important. But with prayer, it requires action.
Yung action natin, balutin natin ng panalangin. Dahil ito ang malaking bagay na makakatulong sa atin. Magtiwala ka sa Diyos. Kailangan nating magtiwala sa Diyos. Kasi wala namang ibang pinagmumulan kung ano ang meron tayo ngayon, kundi ang Panginoon lamang. Manalangin araw-araw at magbasa ng Biblia, sapagkat ang guidance ng Lord ay nasa Bible. Naku, ngayon, ang dami-daming Bible apps, ang dami-daming mga devotional. In fact, merong devotional for women sa online, no? At ngayon, ang dali-dali na lang maghanap ng mga devotional content na gusto natin maging routine na pwede nating gamitin araw-araw. But of course, aside from those na mga nababasa nating devotional contents, better pa rin na nagbabasa tayo ng Biblia na mini-meditate natin ito by our own and asking the message from the Lord through the guidance of the Holy Spirit. Pagpatuloy mo kapatid ang manalangin. Huwag kang huminto sa panalangin. Kahit ang iyong panalangin ay di pa sinasagot, may nakatakdang oras ang Diyos ng kanyang pagsagot. Manalangin tayo, kapatid, kaibigan. Sa panalangin na ito, sundan mo. Sasabihin ko ng dahan-dahan at gawin mo yung repeat after me. Gawin po natin, manalangin tayo. Dakilang Ama, mula sa araw na ito, sisimulan kong magpatuloy sa mga gawain makapagpapaunlad ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa kasalanan ng katamaran at pagwawalang bahala. Patawarin mo rin po ako sa marami ko pang mga kasalanan. Tinatanggap ko po ikaw, Jesus, sa aking buhay upang maging aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na po, O Diyos, Panginoong Jesus, ang manguna sa aking buhay, lalong-lalo na po sa aking hanap buhay. Hindi ko po kayang gawin ito ng mag-isa. Kailangan ko po ng wisdom na mula sa inyo. Patuloy mo pong baguhin ang aking mga maling na kasanayan na makapipigil sa iyong pagpapala sa akin at sa aking pamilya. Alisin niyo po itong hindi magandang gawin. Salamat, Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga pong muli. Love and prayers, Tita V.